Dalawang klase ang falsification. If falsification by public officers, 12 years imprisonment plus disqualification to hold any other office in the government. So, ma-disqualify ka, for example, if you are a mayor na convict ka ng falsification, hindi ka na pwedeng tumakbong mayor or hindi ka na tumakbo kahit barangay kagawad pa or kahit magpa-appoint ka sa government, hindi na pwede because you are disqualified to hold any other office in the government. Second, you will be imprisoned for at least not more than 12 years. So 6 years to 12 years ang imprisonment mo kung falsification of public officer by public officers. Pero pang falsification by private officers, hanggang 6 years imprisonment plus fine. Yun ang mga posibleng mga penalty in falsification of documents. Importante po yung ating paksa today dahil po marami tayo nababalita ng mga kababayan natin, Kuya Mark, na mababait. No? Mababait in the sense na nagpa-falsify ng mga dokumento, nagpapanggap ng nagbabago ng mga detalye ng isang kasunduan, at iba't ibang mga paglabal. Oy, doktor. Nagdoktor. Doktor ng mga dokumento. Doktor tawag doon. Ang doktor hindi na sa gamutan. May mga doktor na magaling sa dokumento. Dinodoktor nila ang dokumento, dinodoktor nila ang mga ebidensya. Yun yan. Yun ang topic natin ngayon. Lalo na yung pagpirma, pagpeke ng mga pirma, nagdoktor ka rin ng pirma. Doktor ka ng pirma. So all about doktor ang ating topic ngayon, Kuya Mark. O parang gano'n, kasi dinodoktor mo ang mga dokumento, dinodoktor mo yung mga ebidensya. Pag-usapan natin yan, ano yung legal consequence? And anong pagkakaiba sa falsification? Kasi ang topic natin ngayon, MJ, falsification. Anong pagkakaiba sa falsification sa perjury? Perjury, ang ibig sabihin ng perjury, nagsisinungaling ka under oath. Perjury. Ang falsification, dinodoktor mo ang dokumento. Yun ang pagkakaiba. So, pwedeng dalawa ang kaso mo. Falsification, kasi you are binago mo ang dokumento, you fabricate the documents. Same time, nagsisinungaling ka under oath. Perjury naman ang tawag doon. Thank you, Kuya Mark. Okay, let's begin. Ating topic po ngayong umaga. Una sa lahat, ano po ba ang ibig sabihin ng falsification of documents? Falsification of document, pagdoktor ng dokumento. Yeah. Pasok mo si Doc dyan. So, ang ibig sabihin ng falsification, making untruthful statement of narration of facts. Ibig sabihin, ang falsification, hindi lang pagdoktor ng dokumento. Ibig sabihin, pagsisinungaling sa dokumento. Ang ibig sabihin doon, kahit kung ang dokumento, may isang dokumento, mali-mali yung sinasabi mo doon, na gumagawa ka ng storyteller ka, yun ang tinatawag na making untruthful statement of narration of facts. Isa lang yan sa falsification. And pangalawa, yung making, altering, or fabricating documents to make it appear to be genuine. Para ipakita mo ng totoo, make it appear to be genuine with intention to deceive. Kailangan may intention ka to deceive or to make damage. Kung wala kang intention to deceive, hindi yan sa falsification. From the word intention, kailangan bad faith ka. Alam mo na peke yan, alam mo na hindi totoo yan, but pinagsasabi mo sa isang dokumento. Making untruthful statement of narration of facts. Pangalawa, yung tinatawag na altering or fabricating documents. Dinodoktor mo ang dokumento to make it appear. Kailangan to make it appear to be genuine. Make it appear to be genuine and with intention to deceive or cause damage. Yun ang ibig sabihin ng falsification. Ang dami naman nun, Kuya Mark. Ang dami namang pagdodoktor nun. So, hindi lang pagdodoktor ng dokumento, just only one aspect of falsification. Isa lang. Isang sanga lang yun. May isang aspect pa pala ang falsification. Making untruthful statement. Pagsisinungaling sa dokumento. Iba yung sinungaling na sasalita. Sinungaling ka sa salita, iba yun. Pwede kang sinungaling ka, then binabastos mo yung tao, oral defamation ang tawag doon. Pero kung nagsisinungaling ka sa dokumento, pero hindi under oath, nagsisinungaling ka sa dokumento, ang tawag doon is falsification through making untruthful statement of narration of facts. Pero kung binago mo ang perma, binago mo ang dokumento, may diploma ka na summa cum laude, may diploma ka na PhD, tapos doon lang pala nakuha sa ilalim ng tulay, yung PhD mo, ilalim ng tulay. O yan, that is already falsification. You falsified your diploma, you falsified your transcript of record through by altering or fabricating facts to make it appear to be genuine. Genuine daw.
with intention to cause damage. May iba dyan, iba nga, mga politiko. Mga dokumento nila, doon daw sila nag-graduate sa Harvard, doon daw graduate sa saan yung mga lugar doon sa Amerika. Tapos, doon lang pala sa ilalim ng tulay. Ganun yan, ha? Ang problema, nilagay nila sa kanilang website, sa kanilang resume. Graduate daw ng MBA sa ano yung sa eskwelahan doon sa Amerika, Massachusetts University, Harvard University, Yale University. Yale lang pala, doon lang pala sa tulay ng recto. Ginawa. Yan. Yun ang tinatawag na falsification of documents. Nagtapos ka sa Recto University. Recto, ilalim ng tulay. Sa bababang tulay, university. Bababang tulay. Yun yan. So, yun ang tinatawag na falsification. How about, Kuya Mark, nagbuot-buot kag pirma without authorization? Ayan, that's also falsification. Falsification din. Pero for may another scenario, MJ. Example, tinawagan kita, you are in Cebu. MJ, may pirmahan ka dito kasi para isubmit natin sa ito sa kailangan to sa government agency, may pirma ka. Attorney, pwede bang kopyahan mo lang pirma ko? Hindi ko marunong kasi mahirap. Baka may kaibigan kang golden hands o ginamit yung pirma mo. Ha? Pero with your authority. Ha? Pwede yun. Hindi yan falsification. Kasi ang falsification kasi, there must be intent to deceive or cause damage. Ikaw, may authority ka na baka may tao ka dyan, attorney, na kaya gayahin yung perma ko, permahin mo na. So, hindi yan sa falsification. Kasi there was no intent to deceive and there was no intent to cause damage. In fact, there is an authority to sign the document. Yun yan. Basta may bad intention, Kuya Mark. From Bad the principle of mens rea, you can be criminally liable if your mind is criminal. Pero if your mind is not criminal, good faith ka lang naman, akala mo, totoo yung dokumento na yun, peke pala, so hindi yan matatawag na falsification. Ano ang batas, Kuya Mark, na nag-govern or cover ito pong falsification of documents? The revised penal code as amended. So, nakalagay po sa Revised Penal Code, Article 171 and 72 of the Revised Penal Code, nandun po ang tinatawag na falsification. Ang falsification, maraming klaseng falsification, MJ. Falsification of a public document, falsification of a commercial document, falsification of a private documents. And dalawang klase ang falsification na gumagawa. Falsification by public officers and falsification by private individuals. So, daming klase ang falsifications. Sige, isa-isahin natin, Kuya Mark. Sana yung tanong ko rin. Kasi marami natin nababasa na balita na itong si Politico A ay guilty sa kasong falsification of public documents. No. Ang falsification of public documents, dalawa ang pwede maging liable. Falsification by public officers, meaning sila mismo ang nag-falsify ng mga dokumento. For example, registry of deeds ka, tapos pinapalsify mo ang titulo. Hindi naman totoo yan kasi binigyan ka ng pera, nag-issue ka ng titulo. Or notary public ka, sinabi mo doon na subscribe and sworn to before me, naka-notarize, tapos you subscribe and sworn to before me, patay na pala 10 years ago. Then, pinirmahan mo, dinotarize mo ang deed of sale, pero ang nagbenta, patay na 10 years ago. That's falsification. Because you are a public officer. You are an officer of the court. And you are a notary public, so falsification of a public document. Yun yan. Pero mga falsification of a private document, for example, diploma, private document yan. Pwede rin commercial document, mga bank documents, falsification of commercial documents. So, mga bank certificate, mga letters na mga kinokopya yung perma mo. So, that is falsification of a private or commercial documents. Sa degree of penalty, mas mabigat yung falsification of public document? Falsification of a public document by public officers. By public officers? Basta public officer ang nag-falsify, mas mabigat ang penalty kaysa private officer ang nag-falsify. Private individual ang nag-falsify. Yan, warning yan sa ating mga nasa gobyerno, Kuya Mark. Yan. Kasi public office is public trust. If you are a public officer, you are at all times accountable to the people, and there is a presumption that you are honest if you are in the government. Presumption. I don't know if totoo yan, but if you are in the government, there is a presumption that you are honest. There's a presumption that you acted in good faith. Kuya Mark, ano yung mga paraan para po mag-falsify ng mga dokumento? Ang mga example ng pag-falsify ng dokumento, first, nag-falsify kayo ng birth certificate. Yan, number 1 yan. Okay, birth certificate na may iba dyan na kahit 16 pa, nag-falsify, ginawang 18 para makatrabaho na maging OFW sa ibang bansa. Bawal yan. Ganun yan. Daming nangyari dyan. In fact, may kausap ko last week na
na yung matanda na siya ngayon, but nung bata pa daw siya, pinapalsify yung birth certificate niya para makapunta siya sa ibang bansa. Mali yan. Falsification of public document through your birth certificate. Mga titulo, pinapalsify mo ang titulo. Yung mga invoice and mga resibo sa BIR, di ba? Yung mga contractors na may mga kunwaring resibo para mabawas, para to avoid taxes. So, falsified or fake invoices or receipts. Yung tinatawag na falsified o yung forged signatures. Yung perma mo, pinake ang perma mo. Yung mga diploma, pinake ang mga diploma, mga ID ng driver's license, mga, ano ba ibang ID dyan? Mga Pag-ibig ID, PhilHealth ID, yan. Pwede ma-falsified documents yan. Ang mga paraan naman sa pag-falsify ng dokumento, yung una is yung tinatawag na yung perma mo. Forge yung perma. Pangalawa, making untruthful statement of narration of facts. Gumagawa ka ng isang dokumento, statements, hindi pa na-notarize ang statements, affidavit. Tapos yung affidavit na yan, hindi naman totoo ang pinagsasabi mo. Making untruthful statement of the narration of facts. Gumagawa ka ng affidavit. Aside sa under oath, perjury yan. Tapos yung affidavit mo, yung sinasabi mo doon, hindi katotohanan, pagsisinungaling, making untruthful statement of narration of facts. And altering dates. For example, binago mo ang dates ng affidavit na yan. Binago mo, iniba mo yung letter sa date ng letter. So that is already considered falsification of a document. Oo. Pero kay Mark, sa korte, halimbawa, may isang nagreklamo, no? Mayroong isang biktima kuno. Oh, yeah. Tapos sumarap siya sa korte, examine. At iba yung affidavit niya, iba rin yung statement niya. Affidavit pa lang, kasinungalingan na. Oo. Yung kasinungalingan yon, hindi niya mapanagutan o hindi niya madepensa sa pagtatanong ng mga abogado sa statement. Iba yung affidavit na fake, iba din yung statement na fake din. Tatlo ang kaso. Alam mo, yung mga sinungaling dyan, tatlo ang kaso na. Yung first, bakit tatlo? Nag-under oath ka, kasi affidavit yun eh. Kasi affidavit naka-notarize under oath. If you testify, if you nagsisinungaling ka under oath, perjury ang kaso. Tapos, yung laman ng affidavit mo, pag sisinungaling, ano yan? Falsification. Making untruthful statement of narration of facts. Making untruthful statements. Ha? Untruthful statements, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa mukha mo. Okay. May pangatlo pa. Kasi you testified under oath sa court. Nag-testify ka, false testimony naman ang kaso mo. Kasi nagsisinungaling ka, nahuli ka ng abogado during cross-examination. Nagsisinungaling ka while nag-testify ka doon sa korte, false testimony. So, tatlo ang kaso. Falsification, kasi hindi totoo yung affidavit mo. Making a truthful statement of narration of facts. Nag-under oath ka through an affidavit, through a notary public, nag-under oath ka. Perjury ang kaso mo. And pangatlo, nagsisinungaling ka while you testify sa court, false testimony. Halimbawa ko ikaw ang judge, Kuya Mark, at nasaksihan mo yung walang habas na pagsisinungaling. Kasi syempre, judge ka. Yeah. Yung veracity ng statement written at yung spoken testimony, malalaman mo agad kung tugma o hindi. Oo, tama. Pwede na niyang i-dismiss ang kaso outrightly. Yeah, ang pang-apat, As a judge. ang judge, pwedeng gawin ng judge, kung nagsisinungaling yung witness, pwede siyang ipa-contempt niya yung witness. Witness. Then second, the judge can anytime dismiss the case kung tingin niya na sarsuela ang hearing. Sarsuela, ibig sabihin na sarsuela, drama pala lahat ng mga testimony dito. Yung para pinagluloko lang tayo nito, sarsuela ang tawag doon. Or moro. So, pwedeng i-dismiss ng judge. Kasi the court should follow the general principle of law. What is the general principle of law? For example, with respect to the accused is presumed innocent until the otherwise is proven. In case of doubt, kung may mga problema sa mga dokumento, paggalingan ng abogado dyan, paggalingan ng magsalita dyan, in case of doubt, ang always tinitingnan ng korte, what is yung tinatawag na presumption of innocence. So, always presume innocent talaga ang akusado unless the otherwise is proven. Kung hindi na proven ang otherwise, yung hindi ba proven yung kanyang guilt, the presumption of innocence will always prevail. Ganun yan. Thank you, Kuya Mark. Dito tayo sa penalty. Kuya Mark, ano po ang penalty, kaparusahan
kapag ikaw po ay guilty sa falsification of documents? Dalawang klase ang falsification. If falsification by public officers, 12 years imprisonment plus disqualification to hold any other office in the government. So, ma-disqualify ka, for example, if you are a mayor na convict ka ng falsification, hindi ka na pwedeng tumakbong mayor or hindi ka na tumakbo kahit barangay kagawad pa or kahit magpa-appoint ka sa government, hindi na pwede because you are disqualified to hold any other office in the government. Second, you will be imprisoned for at least not more than 12 years. So 6 years to 12 years ang imprisonment mo kung falsification of public officer by public officers. Pero pang falsification by private officers, hanggang 6 years imprisonment plus fine. Yun ang mga posibleng mga penalty in falsification of documents. Talaga mas mabigat. Ilang degrees kayo, Mark? 2 degrees ba yung ano? 1 degree. So, 1 degree. ang isa is 6 years to 12 years. Pag private officer, pag private individual naman, 6 months to 6 years. Thank you kay Mark. Pero nabanggit niyo po kanina yung pagkakaiba, no? Pero ito naman, sa falsification of document, anong kaibahan niya sa forgery? Ang forgery is specific. We say specific. Na-forge mo ang perma mo, na-forge ang handwriting mo, forgery. So, specific act. Yung specific act of pagpeke ng perma or pagpeke ng handwriting mo, forgery ang tawag doon. Ang falsification is broader act. Bakit broader act ang falsification? Kasi ang falsification is altering or fabricating the contents of the documents. So, contents of documents ang pinag-usapan in falsification. In forgery, ang pinag-usapan dyan, yung pagpeke ng perma mo or pagpeke ng handwriting mo, yun ang tinatawag ng forgery. But, in forgery, ang penalty ng forgery, same also with falsification. Falsification pa rin ang tawag doon. Specific lang ang forgery kasi nag-specify siya sa perma or sa handwriting. Ang falsification, nag-specify, broader act ang falsification, nag-specify siya sa dokumento na alter, na doktor, na fabricate ang isang dokumento. Lalo na yung mga passbook kay Mark, no? Mga passport, kahit Dinoktor mga birth certificate. Ang problema sa birth certificate, ang pinaka-common talaga na falsified document, birth certificate, mga school records. Kasi may iba dyan na ayaw na mag-aral, so kumuha lang ng diploma sa ilalim ng tulay. So nakita ang diploma, so akala nila magaling. Kasi may iba dyan, magaling magsalita, magaling magsulat, pero actually, hindi graduate. Nasa ilalim ng tulay lang pala ang diploma niya. So, at the end of the day, minsan nahuli na. May mga iba dyan magpapromote na sa government na kumuha lang ng MBA, MPA, PhD sa ilalim ng tulay para ma-promote, para maging director, pero minsan hindi naman naka-record yung kanilang mga diploma sa CHED or sa CHED nga o gano'n. So, doon mahuli na yung mga dokumento nila peke. So, yun ang posible, yun pinaka-common, yung mga birth certificate, lalo na pag minor, na ginawa nilang 18 para makatrabaho sa ibang bansa, yung mga diploma, mga transcript of records, yun ang pinaka-common talaga na mga falsified na mga dokumento. Kaya Mark, available po ba ang kasong yan? Yes, available ang kasong falsification kasi ang penalty ng falsification hanggang 12 years lang naman. So available siya kasi ang non-bailable na kaso, yung mga reclusion perpetua or lifetime imprisonment, yun lang ang mga non-bailable na kaso. But with respect sa falsification, private document man yan, or public document, or public officer, or private individual, those are available. Pero pwede ka bang maging liable kay Mark sa falsification of document kung wala namang damage doon sa kabilang party? Oh, may mga ganun. Actually, damage is irrelevant. Ang importante dito kasi, may intent to deceive or may intent to, yung tinatawag, intent to deceive or intent to cause damage. Hindi kailangan na damage. For example, gumagawa ka ng peking diploma. Bumili ka ng diploma sa ilalim ng tulay ng rekto. Tapos, after mong bumili, nilagay mo lang naman sa folder mo, nilagay mo sa bahay mo, so hindi ka mademanda ng falsification. Bakit? Wala ka namang intent to deceive. Wala ka namang intent to cause damage. Kasi bumili ka lang ng diploma, nilagay mo sa bahay mo, pasikat sa mga bisita mo, yes, I have a PhD degree in economics.
I have a PhD degree in philosophy. Pero nilagay mo lang sa sala ng bahay mo. Pangpasikat lang. Papasikat lang. Ay, hindi yan falsification. Pero kung ginamit mo yung diploma na yan, mag-apply ka ng trabaho, you have already an intent to deceive. You have already an intent to cause damage. Kahit wala pang damage, nag-apply ka lang kasi dinala mo yung diploma mo eh. Di ba? You have already an intent to cause damage. So that is already falsification. Pero kumuha ka ng diploma, nilagay mo sa bahay mo, I have a PhD degree in economics, summa cum laude. I have a PhD degree in philosophy, magna cum laude. Pero sa ilalim ng tulay lang pala yun. Tapos, dinala mo yung mga bisita mo, dito tayo mag-breakfast, mag-dinner tayo sa bahay ko. Tapos, habang kumakain, makita sa mga bisita mo yung mga diploma mo, mga transcript of record, mga medal dyan, na wow, ang galing naman ni Pedro. Summa cum laude pala sa philosophy ito. Magna cum laude pala ito sa economics, sa Harvard University, sa Yale University, sa De La Salle University, sa Ateneo, sa San Beda. Tapos, sa ilalim ng tulay lang pala yun. Check mo sa eskwelahan, wala namang, minsan yung mga eskwelahan, wala namang offer ng mga ganyan na course, pero siya may diplomang PhD in economics, summa cum laude pa. So, is he liable for falsification? Hindi. Bakit? Pinagmayabang lang naman niya eh. Nilagay lang naman niya sa sala ng bahay nila. Di ba? Maganda pa yung frame. Gold pang frame. Makita doon. So is it falsification? Hindi. Because in falsification, the elements of falsification, of course, the document must be falsified. And second, there must be an intent to deceive and cause damage. How to intend or to deceive or cause damage? Kailangan isubmit mo. Apply ka ng trabaho sa government, apply ka ng trabaho sa isang firm, tapos isubmit mo yung diploma mo, so you have already an intent to deceive. Pero kung ilagay mo lang sa bahay mo, wala kang intent to deceive. How much more so? But hindi kailangan na to cause damage. The mere fact that you submit the document, you have already intent to deceive. So, irrelevant na kung tanggapin ka o hindi. Kasi kung tanggapin ka, it may cause damage, but actual damage is irrelevant. Ang importante sa falsification, you have the intent to deceive or cause damage. Yun ang pagkakaiba sa pagbayabang yung diploma mo at saka ginamit mo yung diploma mo para sa trabaho, mag-apply ka, yung birth certificate mo, ginamit mo yung birth certificate mo para mag-apply ng passport. Iba na yun. That's falsification na. Pero yung birth certificate mo, nilagay mo lang sa frame, nilagay mo sa bahay mo, hindi yan falsification. Kasi you have no intent to deceive. But yung birth certificate mo, sinadmit mo na sa DFA para maka-apply ka ng passport. That's why may passport ka na. Yan. There was already an intent to deceive. So that is falsification of a document. O ito, peking dokumento, Yeah. peking diploma. Pinost mo ngayon sa Facebook mo. O guilty ba yun? Hindi. Hindi. Bakit? Yung intent to deceive, ano bang purpose mo? Nagbayabang ka lang naman. Oh. Nagbayabang ka lang na I have a PhD in economics, summa cum laude. Tapos, pinost mo sa Facebook. So, do you have intent to deceive? Wala. May damage ba nangyari? Ikaw lang mapahiya doon. Kasi hindi totoo. Malaman din yan. Like example, may isang presidential candidate dati na nakalagay sa kanyang website na graduate daw siya sa anong pangalan, anong school yan? Di ba? Basta letter M. Nakalimutan ko anong pangalan doon. So yan. Tapos hindi pala totoo. Di ba? In fact, may isang presidente ba yun? Presidential ball. Hindi ko, nakalimutan ko na. Nakalagay doon sa kanyang website na graduate daw siya sa isang university sa London. Tapos hindi pala totoo. Kung ano pala, two weeks course lang pala, yung short course. Hindi pala bachelor's degree or hindi pala master's degree. Short course lang, 2 weeks. Yung short course parang seminar lang. Ganun. So, yan. Is there falsified documents? For purposes of criminal case, there's no falsification. But of course, for purposes of politics, it's a falsified document. You can say falsified document, but it doesn't mean that there is no criminal liability. Ang criminal liability will only apply if you have intent to deceive or cause damage. Pero kung ang purpose mo is pagbayabang lang, still, the document is falsified, but it will not create any criminal liability. Thank you, Kuya Mark. Bago tayo mag-break, Kuya Mark, dito muna tayo sa prescription period. Meron po bang ganon? Ang prescription, pag falsification by public officer, 10 years. Kailangan i-file mo ang kaso. Yung say prescription, within 10 years, kailangan i-file ang kaso. Pag private individual ang nag-falsify, 8 years.
you can file the case within 8 years. After that, hindi na pwede because the crime has already prescribed.